Hindi nga nagtagumpay ang mga plano ni Attorney Alan at nitong si Patricia kung saan patumbahin at patahimikin na nga ng tuluyan itong si Lilette nang sa ganon wala nang hadlang kay Alon sa kanyang plano dito kay Era kung saan mahuhututan na niya at magkakabayad na rin siya sa wakas sa mga pinagkakautangan niya lalo't binubugbog na nga siya. Ganon din itong si Patricia sa pakiwari niya nung mga time na yun ay magtatagumpay na siya at mawawala na si Lilette. Wala nang pamamanahan at hindi mapupunta kay Lilette ang napakalaking sure na hindi niya matanggap sapagkat para sa kanya pinaghirapan niya ito ng buong buhay niya at hindi siya papayag na mapunta lang kay Lilette ang lahat. Kukunwari lamang si Patricia na umuo siya sa kanyang asawang si Ramir, ngunit ang totoo ay sakal na siya at nahihirapan na siyang pakisamahan ang bulilit ng anak na ito nga si Lilette. Kung kaya't sa pagkakataong to, nagsabwatan na silang dalawa ni Alon nang sa ganun ma-solve ang kanilang problema. Ngunit sadyang si Lilette ay parang may kapangyarihan at parang may superhero lagi, hindi natuloy ang kanyang plano. Sa oras nga na malaglag ang naturong chandelier, naroon itong si Kurt, nahila siya kung kaya't hindi ito siya napuruhan. Ngunit nahimatay siya at nawala ng malay. Sa kabilang banda, mahahalata naman ni Trixie at magdududa siya ngayon dito kay Alon at sa kanyang ina. Nag-CR kasi siya ng mga time na yun at naisipan niya na magpahangin muna saglit. Sa rooftop siya ay umakyat. Nakita niya ang dalawa. Itong si Attorney Alon at itong si Patricia. Kung kaya siya nagtataka anong ginagawa nila sa rooftop at bakit sila ay nagtatalo. Kung kaya't itong si Trixie ay maisipan na makinig sa kanilang usapan at dito nga mabisto na nga niya ang katotohanan na ito palang dalawa ang gumawa ng kababalaghan at bigla nga ito siyang bababa dahil napag-alaman niya na merong nga aksidente na nangyari doon sa naturang event ng party. Dito din niya na-conclude na walang ibang may gawa nito kundi ito nga ang si Alon at ang kanyang ina kung saan nagsabuatan ng mga ito at rinig niya ang usapan ng dalawa. Kaya naman galit na galit itong si Ramir. Hindi niya maiisip na akala niya noon ay nagbago na nga itong si Patricia, ngunit nagulat siya sa katotohanan na talagang imposible na ngang magbago ang kanyang asawa. Ipinanganak na siyang may pait sa kanyang tawan at hindi na nga siguro ito matatanggal kahit anong gamit niya sa pang sabon o kahit anong gawin niyang pagkuskus o pagliligo ay talagang nakadikit sa kanya ang dumi ng kanyang katawan. Bukod pa roon, may malala pa siyang ginawa. Yun ay siya ang pasimuno ng pagkamatay nga nitong si Meredith dahil sa maitim niyang puso at dahil nga sa pagiging selfish niya dito kay Ramir. Sa pag-aakala din niya na nilalandi ni Meredith ang kanyang asawa, gayong wala namang ganoong eksena. Hindi nga mapapatawad ni Ramir ang kanyang asawang si Patricia sa kasamaan na kanyang ginawa dito sa kanyang anak na si Lilette. Akala niya noon ay nagbago na ito, ngunit sadyang wala na talagang pag-asa na magbago ang kanyang asawa. Kaya naman, inis na siya dito. Kaya minabuti na nga niya nakasuhan nga itong si Patricia bago pa man kung anong maisipan ni Patricia na baka humantong na nga sa pagpatay sa kanyang anak. Dahil sa napaka-selfish ng kanyang asawa.